Alright, no, magandang tanghali mga kaibigan. Tayo na pa rito, no, sa may Sigkay area. Ay, mga naliligo rito mga kaibigan. Anong balita sa batang nalunod? Wala? Wala. Iba kasama ng mga naligo mga kaibigan. Shoutout to si Stoneworks TV. Stoneworks TV, shoutout niyo. Oh. Ay, Stoneworks TV, shoutout niyo ha. Tapos pakisuportahan niyo na lang. Ito ho yung NEA, no, mga kaibigan. Yan, yung mga gumagawa ng mga ano natin mga kaibigan, no. Itong mga equipment na mga kaibigan. Andito po yung ano diyan, yung mga mga operator, no, sa kabila mga kaibigan. At sa pagbalik natin ito mga kaibigan, no. Ito na ngayon yung yung tagiliran ng natin mga kaibigan. Itong tagiliran ng Aklan River mga kaibigan. Na nila, no, pinagbabawasan na nila rito yung mga dating mga giba. So andito nakatambak yung may mga bakal pa natin. Mga bakal pa tayo nakikita rito mga kaibigan. Ito mga kaibigan. Andito pa yung mga bakal na nakatunganga, no? Ito sa may taas na to ng kalsada. At kailangan ho talagang ayusin to mga kaibigan. Gawang ang napakadelikado na to pag ito ay magkaroon na ng baha, no? At nagpapasalamat nga rin ho tayo dahil hindi ho naulan, no? At ngayon pinagsisikapan ng local government natin o DPWH para maisagawa itong mga nasisirang mga mga revetment wall dito mga kaibigan. Dahil napaka-importante ito mga kaibigan, no? Alam niyo kung bakit sasabi ko importante, dahil kakarampot lang tong yung dinadaanan ng kalsada, so matatanaw nyo at tatagos rin yung yung kabilang irrigation. So dito ho mga kaibigan, ipapakita ko lang mga kaibigan, ha. Ito ho yung mga gamit nila rito, no, mga heavy equipment mga kaibigan. Dito ho tayo ngayon sa may Sigkay, may Sigkay area mga kaibigan. Wala tayo nakikita ng mga tao rito nagala, even though kahit araw ng linggo siguro ay mga busy rin, no. Ito yung kinatatayuan natin mga kaibigan, so mapapansin natin. So kakarampot na lang tong itong kinatatayuan natin mga kaibigan, no, bago abutin itong kabilang parte ng irrigation. So ito mga kaibigan, so irrigation na ho mga kaibigan, no. Yan. Ito mapapansin natin, so konti na lang talaga, no. 4 meters nito mga kaibigan at masisira na itong kalsada. So maganda ho na mga kaibigan na ayos na ito sa lugar mga kaibigan. So yun. Sa pagbalik natin dito, so napaka na ng tubig dito mga kaibigan. Napakababaw na siya, no, mga kaibigan. Hindi ho kagaya nung dati na talagang may kalaliman, no. May kalabuan din yung tubig dito mga kaibigan. So mapapansin natin. So yun mga kaibigan, sa pagtatanong natin sa mga tao rito nga naliligo kanina. So ito, ayun yung isang mga naliligo rito kanina. So pagtatanong rin ho natin, update sa batang nalunod mga kaibigan. So wala pa talaga silang ideya, no. Mababaw na yung tubig dito mga kaibigan, no. Doon sabay gitna na yon, halos nakikita, no, kagaya nung dating nakikita rin natin yung mga concrete blocks, yung mga nakalitaw. Itong kinatatayo natin mga kaibigan, napakadelikado ito mga kaibigan. Kung kunting tibag na ito, malalaglag na tayo mga kaibigan. Siguro hindi naman abutin ng isang taon na matapos kung rito. Mababaw na talaga yung tubig rito. Ito mga kaibigan, yung tinatawag natin RIS, ito. Yan. Ito yung tinatawag nila na dam. Pero hindi yung dam itong tawag ito mga kaibigan. Hindi, harang lang yan sa tubig para hindi ganong malakas yung rito, yung tubig, no? At hindi rin basta-basta na
sisira yung mga revetment wall natin dito. Kaya nagkaroon dito sa parang ano siya, parang trap. Kasi pag hindi makontrol yung tubig dito, lalo na pag may kasagsagan yung kalakasan yung tubig mula sa Libakaw, so may tendency, madali nasira yung mga revetment wall natin dito mga kaibigan. Gusto ko sana tumawid doon sa kabila mga kaibigan. Ayun, mga tao ron, mga naghahanap ng mauulam. Ayun, mga kaibigan. Ito kasing ilog mga kaibigan, bali marami na naritong ano, no? Marami na ritong mga nalulod. Past a year na mga kaibigan. So ngayon, itong huling nalulod na si Toto Joros, no mga kaibigan, talagang wala ho pa tayo talagang ideya mga kaibigan. Hindi nga ako nakapunta rito sa may ano na yun, no? Han? Yung sa may dulo na yun, yung may mga talahib, hindi pa talaga ako nakakapunta doon. Yan. Itong lugar na to, hindi ko pa narating yan, no? Ayaw ko may daanan yan. Dito yata sa may likod ng bako na yun mga kaibigan. Ha? Ay, dito naman yun sa baba nung hindi pa ito nasira, di ba? Nung gumapang tayo papunta dyan. Tama. Tama, dumaan na nga tayo rin kasi napapansin ko kasi parang naninibago ako dahil ito na kasi mga kagiliran sira na ho, no? Ay, ayun na yung bahay kubo na dito dati sa may sa may gilid ng ng mga barandilya. Ayun, binalikan nila sa kabila. At ayun sa kabila, yung isa. Tapos na pala yung project na pag de-dredging nung nakaraang buwan, 3 months ago. Tapos na pala nila. Okay. Ito yung update ngayon ng mga kaibigan. Ito yung tubig na pero napakadelikado yan. Masasabi kong delikado yan dahil naanod eh. Tapos may pabigla-biglang lumusong dyan na tumalon. Tapos patsambahan niya yung bakal na nakatingala. Ay nako, patay ka talaga pag mapuruhan ka. Gaya rin yung nung nakita ko sa Facebook kagabi, no, nung matanda parang nahilo yata tapos biglang natumba. Tinuhog siya ng kahoy dito sa tinuhog sa may gilid, tapos tagos rito. Nakita ko sa Facebook, diba? Hindi mo nakita yon yung dito, tapos tagos sa may shoulder. Kasi operahan siguro ba kaibigan? Ito kasi mga kaibigan, parang narating na ho natin yun, yung dulo na yun. Parte na ho ng malinaw yung mga kaibigan. Marami yung mga bakal ito, napakadelikado yung bakal ito mga kaibigan sa baba na yun. Kahit wala ng tubig yan, madulas pa rin. Hindi naman talaga tatanggalin yan hanggat hindi ito natatapos. Kasi talaga sila dyan ay yan dyan, ilagay nila yung yung mga debris sa gilid para may iwasan yung pagkakatibag ng mga yun, mga sheet pile. At depensa rin yan sa pagtagilid. Yan yung yan, yung pinaka purpose niyan, yung na yun, yung mga pinag-backfill ng bako dyan sa baba. Malinaw na sana yung tubig ng mga kaibigan. Ang problema lang medyo nakakatakot pa rin. Halos matatanaw natin medyo wala ng tubig mga kaibigan.